Okay, eto na po yung ating pag-uusapan. Matindi po itong ating topic ngayon. Kasi po, ang malaki pong tanong ngayon, no, sa nangyayari sa Administrasyong Marcos, particularly si BBM, okay? Ito yung tanong. Ano ba talaga si BBM? Mahal niya ba talaga ang taong bayan? Okay? O mahal niya ang kanyang mga kaalyado? Dalawa lang kasi yan eh. Di ba? Sino ang pipiliin niya? Okay? Ang mga tauhan niya na mga palpak sa trabaho? O ang taong bayan na nagrereklamo sa hirap ng mga kapalpakan ng kanyang mga trabahante o kanyang mga ahensya sa gobyerno? Kasi dalawa lang yan eh. Ito yung aking gustong iparealize ng Marcos administration. Specifically, itong si Bongbong Marcos. Mr. President, tandaan mo ito, Mr. President. Nagiging presidente ka dahil binoto ka ng taong bayan. So what do I mean by that? Dapat magtrabaho ka pabor sa kung ano ang gusto ng taong bayan. Hindi yung piniplease mo yung mga kakampi mo, piniplease mo yung mga appointed na mga secretaries mo. Kasi takot ka na baka masira ang relasyon ninyo. Kagaya ng nangyari ninyo kay Martin Romualdez. Ngayon pa kayo nagtuturuan na sumabog na ang issue. Ngayon ang tanong, sino ang pipiliin mo ngayon, Bongbong Marcos? Ang taong bayan, itong mga manggagawa na nagrereklamo dito kay Recto, yang si Ralph Recto na yan, na asawa ni Vilma Santos. Gusto ng mga manggagawa na alisin na yan si Ralph Recto sa posisyon niya ngayon. Kasi pahirap yan sa buhay ng mga manggagawa. So sino ang susundin mo, BBM? Ang taong bayan na nakakarami o yung isang taong yang na si Ralph Recto na nagpahirap sa kanila? Okay? So, ngayon, tatanggalin ba? Kaya ba ni BBM na tanggalin itong si Ralph Recto kasi hindi na po siya effective sa kanyang posisyon o sa kanyang trabaho? Kasi po, ganito ang nangyayari. Itong mga manggagawa na ito, nagrereklamo po ito. Kasi po, kaunti na nga lang ang kanilang sahod. Hindi pa ninyo sinusunod ang kanilang mga request. Kaunti lang naman yan ang request ng mga manggagawa. Buti itong si Ralph Recto kasi hindi niya nararamdaman kasi mayaman sila, milyonaryo sila. Pero itong mga manggagawa natin, kung hindi sila magtatrabaho, wala rin silang kain. Kahit nga ngayon kulang-kulang pa yung kanilang mga sahod. Kasi meron pa silang pamilya na pakakainin bago ang kanilang sarili. At baka nakakalimutan mo, Mr. President, na kailangan rin nila ng kaunting extra money para sa kanilang kalusugan, itong mga manggagawa natin. Kasi ang kanilang, shall we say, ang kanilang puhunan ay ang kanilang katawan, na maayos na katawan. Healthy body para makapagtrabaho ng maayos. Kayo dyan, mga secretaries ni BBM, nakaupo lang kayo, naka-aircon kayo, ang lalaki ng mga sahod ninyo. Di ba? Bakit? Hindi ba kaya ng mga request ng mga manggagawa na konting taas ng konting taas ng sahod nila? Hindi nyo kaya? Kasi ang ginagawa ninyo,
Ha? Ayuda lang kayo ng ayuda. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung tataasan natin ng sahod itong mga manggagawa natin, hindi naman tayo lugi diyan. Kasi pinagtrabahuan, pinagpawisan yan nila. Iyang ayuda na yan na lagi ninyong dinidistribute sa mga mahihirap. Wala. Naghihintay lang sila para bigyan ng pera. Kaya, ang nangyayari, marami sa ating mga Pilipino, mga taong bayan, ayaw nang magtrabaho, umaasa na lang sa ayuda. Ganon yan eh. Di ba? Hindi nyo tinuruan na kumayod ang mga Pilipino. Tapos ngayon, Mr. President, ang request nila, tanggalin na yan si Ralph Recto. Okay, ito. Ipapakita ko sa inyo itong balita na yan. Mamaya sa gitna ng vlog na ito, ipapakita ko sa inyo kung tatanggalin ba ni BBM. Ano ba ang say ni BBM dito? Tatanggalin ba ni BBM itong si Ralph Recto? Mamaya, natin yan. Pag-usapan natin yan. Pero una nating topic ngayon ay dahil nga dito sa kapalpakan ng administrasyon, especially sa mga secretaries ni BBM na kagaya na yan si Ralph Recto na yan, no? Itong kapalpakan ng isa sa mga kapalpakan ng administrasyon ay ayaw nila na may mga taong nagkri-criticize sa kanila. Ayaw nila. Paano na yung demokrasya natin? Kaya nga may tinatawag tayo na legal po ang magrarally, 'di ba? Yung Labor Day nagrarally yung mga manggagawa, 'di ba? Na sumisigaw sa kanilang mga reklamo. At heto ang nakakatakot sa mga ultimong mga brave na mga Pilipino ngayon na lumalaban sa maling ginawa ng gobyerno. Sila po ay kinukulong. Kinukulong ng administrasyon. Dati po sa panahon ni former President Duterte, hindi po kayo makakita ng vlogger na kinukulong. Masela na kung talagang may ginagawang totoong krimen. Hindi kayo makakita ng isang news anchor o mga TV reporter na kahit sinisiraan, kinikriticize ang gobyernong Duterte, kinukulong. Wala kang makita. Except kay Maria Ressa. Yung kay Maria Ressa, hindi naman gobyerno ang kalaban niya. Isang private citizen ang nagkaso sa kanya for cyber libel. Yung iba na mga kritiko ni Duterte dati, hindi ka makakita. Pero ngayon, sa Administrasyong Marcos, usapan ni, unahin natin itong kay Jay Sonza. Kinulong nila ngayon si Jay Sonza. At ang nakakalungkot pa dito, no? Yang cyber libel na yan, parang ginagamit na nila para to silence those who criticize the government. Imagine that one. Yang cyber libel na yan, 6 months to 6 years ang pagkakakulong yan at bailable yan. Nagtataka lang sila bakit non-bailable na yung ginawa ng korte. Okay? Hindi ko lang alam kung nagkamali lang yung korte na yon o sinadya lang nila para para i-fix muna natin ito kasi nagkamali ang korte. So, kinulong siya, I think, Saturday. Dadaan pa ng Friday, Saturday, Friday siguro ng gabi. So, makukulong siya ng Saturday at Sunday, tapos
sa Monday na ma-fix yung error ng korte. Ewan ko lang kung error ba yung nangyari na non-bailable. So, ganyan po sila. Yang balita na yan patungkol kay Jason Za, sa tingin ko, pananakot yan ng mga vloggers o sa mga nagkri-criticize sa gobyerno. Kasi si Jason Za, he is a well-known news anchor and a well-known critic sa gobyerno. Ngayon, wag po tayong magpadala dito. Ako, bilang isang vlogger, hindi po ako takot magkikriticize sa gobyernong ito. Basta nasa tama lang po tayo. Okay, ayaw natin na gumawa ng siraan natin si BBM na gawa-gawa lamang. That is also unfair on the part of BBM. So ang sa atin lang, nanonood po tayo ng balita, criticize natin yung mali. Okay? Don Mar, bakit hindi mo pinupuri ang mga magandang ginagawa ng administrasyon? Paano ko pupurihin yan na lahat ng mga binabalita ni BBM puro naman bad news? May good news na sana na sinabi niyang nahuli at naaresto na nahuli na. Yan ang term na ginamit niya. Nahuli na si Zaldico. Yun pala fake news. Tapos pupurihin namin yan? Diba? Heto po. Unahin muna natin kay Jason Za. Nasa NBI detention facility sa New Bilibid prison na ang dating mamamahayag na si Jason Za matapos siyang arestuhin kagabi dahil sa kasong cyber libel. Pero ayon sa kanyang kampo, may anomalya sa kanyang pagkakadakip. Yan ang agenda report. Imagine that one, ha? Pagkakadakip pa nga, may anomalya na. Ano na bang klaseng gobyerno meron tayo dito sa Bangag Administration? Ni Andrea Salve. Sa kasagsagan pa lang ng pag-aresto sa kanya ng NBI sa kanyang bahay sa Quezon yan si Jason Za yung naka-green. At napansin ko parang gabi siya ng I think gabi ito ng Friday siya din nakip. Okay? So parang sinadya talaga. Bakit gabi pa? Ako naawa po ako kay Jason Za kasi senior citizen na yan. Matanda na yan. 'Di ba? Sa ganung oras na sasalubungin mo, yan? Critical yan sa mga senior. Kasi tumataas ang tension yan. Di ba? City nitong Webes ng gabi, kwenestyon na ni veteran broadcaster Jason Za ang nilalaman ng kanyang warrant of arrest. Tinignan namin kanina ng abogado, ang sabi, ang mga nakalagay, no bill required. Kaya gusto ko makita yung original. Pinaaresto siya ng Pasay Regional Trial Court sa mga kasong unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni PBBM. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, inaalmahan nila ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang mga gabi talaga nila kinuha, di ba? kaso ng kanyang kliyente. Kwenestyon pati nito ang NBI sa mabilis na pag-aresto kay Sonza. Tila sinadya pa raw nitong arestuhin ang 71 anyos sa gabi mismo bago ang Imagine that one, 71 years old. long weekend para hindi agad makapagpiyansa. Ang kaso, unlawful publication. When say unlawful publication, the penalty is only up to 6 months imprisonment. Kahit nagawin natin 6 years imprisonment yan, the case... Ito bang, isa ring comment ko dito sa administrasyon na ito, no? Wala silang pakialam talaga sa mga senior citizen. Imagine that one, 71 years old. Mga ilang years na lang itong si Jason Za mabuhay sa... pero that's the reality, 71 years old. You can live at least, the most siguro is 25 years, no? Pero 71 years old, malapit na yan. Mga 71 years old, dapat yan, retired na yan. Dapat sa bahay na lang yan. Pero sila, wala silang pakialam dyan. Tapos, kayo pa yung magsisigaw, human rights. Di ba?
Sa akin ba? Pilipino man tayo, di ba? Ang Pilipino ay hindi naman siguro ganyan. Dapat rumespeto ta sa matanda. At yung kasalanan naman ni Jay Sonza, debatable naman yan eh. Patungkol yan sa nagkamali raw si Jay Sonza doon sa pag-release ng medical records ni BBM. That's debatable. Kasi karapatan yan ng mamamayang Pilipino para malaman kung ano yung tunay na kalagayan ng ating Pangulo. Kasi Pangulo yan eh. Nakasaad yan sa konstitusyon, kung Pangulo ka ng Pilipinas, may karapatan po ang mga taong bayan malaman kung ano yung tunay na kalagayan mo if you are still fit to be the President of the Philippines. Bakit ngayon kinukulong ninyo? Di ba? Is billable as a matter of right. Ito namang NBI, kahit mga lawyers alam naman nila na highly legally questionable yung warrant of arrest, in-arrest pa rin nila yung matanda. Giit pa ni Tolentino, dapat daw ay nilinaw ng NBI sa korte kung bakit non-bailable ang mga kaso. Pero sagot ni NBI Director Melvin Matibag, at the end of the day, it's the court who will decide kung may bail ba o wala. So kami, we cannot inquire on the court. All we have to do is to enforce it. Kailangan namin gawin yun eh. Marami naman tayong narinig na mayroong mga personalities na pag nabalita may warrant, nagtatago na. So hindi na natin mahanap, hindi na natin maaresto. sa ngayon nakatutok Itong na raw NBI ngayon, puros rin na pamumulitika yung galaw. 'Di ba? Yung kay Mike Defensor na issue rin, 'di ba? Sino si Mike Defensor? Kritiko rin ng gobyerno. Ngayon naman si Jay Sonza. Sino kayang susunod? ang kampo ni Sonza sa mga legal na hakbang na maaari nitong gawin para agad siyang makalaya. Kinilala naman ng Presidential Communications Office ang pagkakaso at pagkakaaresto sa veteran broadcaster. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, sinasalamin nito ang kampanya ng administrasyon kontra sa umano'y online abuse. Para sa agenda, Hindi yan aaminin na si BBM ang may utos niyan. Pero NBI, 'di ba? Halatang halata ang NBI kayang utusan ni BBM. Sige lang. Ang mensahe ko kay Jay Sonza, Sir Jay Sonza, kapit, kung makita mo itong video na ito, kapit lang sir, kapit lang. Kasi malapit na po yung time natin. Okay? Kapag mapresidente na si VP Sara, huwag kang mag-alala. Magbabago lahat ang tingin ng taong bayan patungkol sa demokrasya. At talking about VP Sara, no? Nagsalita na po itong si Senator Robin Padilla. Itinuturing na karangalan ang posibleng pagiging running mate ni VP Sara si Robin Padilla. Okay? Yan ang meron ring mga grupo na gustong si Robin Padilla ang maging vice president ni Inday Sara Duterte. Ito po yung balita. Panoorin natin. 2 taon bago ang eleksyon, ilang pangalan na ang lumulutang bilang katandem ni VP Sara. Sino-sino kaya sila? Alamin sa exclusive agenda report ni Ched Gatchalian. Nagpapasalamat sa Senador Robin Padilla sa mga supporter na nagtutulak sa kanya bilang running mate ni VP Sara sa 2028 elections. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, sinabi ng senador na malaking karangalan na maging katambal ng isang Duterte. Tingin niya, kaya pang higitan ni VP Sara ang katangiang maglingkod ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi rin ni Padilla, may iba pa raw na posibleng kandidato ang mas karapat-dapat maging vice president para sa kanya. Tulad din ng Senador Amy Marcos, Alan Cayetano, Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Pero para sa isang political analyst, si Padilla raw ang pinaka-viable na katandem ni VP Sara sa 2028 elections. We have not heard any corruption allegations against so far. She's fairly new. In fairness to Robin, wala siyang korupsyon ng mga issue dyan. Ang pagkakilala ko kay Robin Padilla, he is very passionate sa Pilipinas, no? Makabayan. In the political game, he is popular all over the country. Isa pa yan, kasi kung si Robin Padilla ang vice president ni VP Sara, hindi mo na kailangan pang ipakilala sa buong bansa kasi kilala naman si Robin, no? Daw si Padilla sa mga Duterte. At dahil nahaharap ngayon sa impeachment si VP Sara,
dapat malinis daw ang brand na magiging running mate nito. I think would also be a disaster, mainly because Disaster talaga. Marcos na naman. they're both Wala yan. Mismo si Senator Amy ayaw niya. female. While of course we want more women in politics, marami pa ring macho na babae at lalaking botante. Tinawag din ni Franco na disaster kung si Chavit Singson naman ang itatambal kay VP Sara. He is not known at the national level. That's why Not known in the national level. Siguro ka? Mali siguro ka, Prof. Kilala yan si Chavit. Kilala yan. Pero I don't think mananalo si Chavit. Okay, yun lang ang sa akin. Kasi hindi mo mapiplease ang buong bansa na gusto nila si Chavit o hindi. secondly, he has also been accused of corruption all throughout his career as a politician. Ayon kay Franco, marami pa ang pwedeng mangyari bago ang 2028 elections. Ang hamon daw ngayon kay VP Sara, pumili ng vice presidential candidate na may bagong supporter base na may dadagdag sa kanya. Para sa agenda, Ched Gatchalian. So, ako okay ako kay Robin. Okay ako kay Robin. Importante ngayon sa atin yung honest na kandidato. Yun lang ang sa akin. Honest na kandidato. Kasi wag na tayo doon sa mga magaling magsalita, sobrang talino, pero bangag naman. Di ba? Kaya nga, sabi ko, kaya ba ni Bongbong Marcos? Kasi si Bongbong Marcos, nung panahon ng kampanya, para talagang may coach si BBM at that time. Every time na magkampanya, no? Talagang grabe talaga makakonvince si BBM. Ika nga, he master the art of campaigning. Talaga, grabe. Kasi na lesson learn siya nung panahong natalo siya kay Leni Robredo. Ngayon, kinumbine niya. Sino ang malakas? Duterte. Kumapit siya doon sa mga Duterte. Tapos, ang style ni BBM at that time ay paawa effect. Nagpaawa effect, tapos dadalhin ko sa mga speeches ko. Kahit at that time, binudol tayo sa kanyang mga speech, okay? Mga pangako na hindi naman natupad. Ngayon, kaya ba ni BBM? For example, na ngayon ay presidente na siya, meron siyang mga tawag dyan? Mga secretaries na who is not performing well. Kapag ang mamamayang Pilipino ay nagrereklamo na sa iyo, ay dapat ka nang tanggalin. Especially itong si Ralph Recto. Ito na yun ha. Ito na yun. Ipapakita ko sa inyo. Itong si Ralph Recto na ang daming nagrereklamong manggagawa na gusto na siyang ipatanggal. Gagawin kaya ito ni BBM? Tanggalin ba kaya? Ito yung balita. Bagsak ang gradong ibinigay ng mga rallyista sa Labor Department ngayong Labor Day. Pinuntirya rin nila si Executive Secretary Ralph Recto. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Ched Gatchalian. Hindi lang dapat ang value-added tax ang dapat pababain. Baka pati si Secretary Ralph Recto ang dapat pababain. Sahod, itaas. Buwis, ibaba. Recto, resign! Bukod sa wage hike, hiniling din ng mga relista sa Welcome Rotonda na bumaba na sa pwesto si Acting Executive Secretary Ralph Recto. Pagdidiin kasi ng mga kongresistang dumalo sa welga, si Recto umano ang isa sa mga humaharang sa matagal ng inaasam na dagdag pasahod. Una na itong pinabulaanan ni Recto. Patuloy na harangan ni Executive Secretary. Ito yung tanong ko kay BBM, hindi ka ba makokonsensya dito sa mga hinanaing ng taong bayad? Sino ang pipiliin mo? Taong bayan o si Ralph Recto, BBM? Yan ang tanong ko ngayon ha.
Yung pagtataas ng sahod, pagbubuwag ng provincial rate, wala nang rason para pagkatiwalaan siya ng mga manggagawa. Dapat umalis na siya sa pwesto. Pabigat sa approval rating ng Pangulo si Executive Secretary Ralph Recto. Kaya kung gusto ni PBBM tumaas ang kanyang approval rating, tanggalin na si Ralph Recto sa kabinete. No, actually, isa rin yan si Ralph Recto ang nagpababa sa ratings ni BBM sa totoo lang. Iisa naman ang Kung itong si BBM, may utak siya, tanggalin mo na si Ralph Recto. sigaw na nagtipon-tipon ding mga unyon ng manggagawa. Dapat iprioridad ang epekto sa bilihin ng krisis sa langis, lalo raw kasi nitong napapaliit ang kanilang kinikita. Sa amin po, naghihintay po kami ng pagtaas sahod para sa mga kasama namin sa gawaan. Actually, nagpetisyon kami sa wage board. Kailan lang po, no? Kami po yun ang una na nagpetisyon doon. May banat din ang mga realista at kongresista sa Labor Department. Kung pwede magbigay ng negative 100 ang ibibigay natin sa DOLE. Una, absent yung sekretary ng DOLE. Isa pa yan eh. Pumutok ang krisis, hindi makita nasaan si DOLE Secretary Benny Laguesma. Ngayon, kung hindi pa nagkaroon ng lead committee hearing, hindi pa aaminin ng Department of Labor and Employment na meron palang problema sa kalusugan si Secretary Benny Laguesma. Nakiisa rin sa protesta ang transport group na Manibela. Itaas ang sahod, presyo ng langis ibaba. Para po kahit na sana humirit kami ng konting pamasahe, at least hindi po mahihirapan at masasaktan ang mga manggagawa. Mensahe ng mga realista sa Marcos Jr. administration, hanggat walang wage hike, maghanda na sila sa mas marami pang mga kilos protesta ng mga unyon. Para sa agenda, Ito lang yun. Si BBM kasi, no? Prangkang istorya ito ha. This is my reaction to the administration of Marcos. Si Marcos hindi marunong makinig kung ano yung hinanaing ng taong bayan. Yun ang pinakauna. Ewan ko ba kung naging presidente ba siya para sa mga oligarchs? Nagtatanong lang ako ha. Kayo, presidente ba si BBM para sa mga mayayaman? Itong mga big companies, mga oligarko? O presidente siya sa mga mahihirap? O sa mga middle class? Sa pagkakaalam ko, presidente siya lahat sa atin. 'Di ba? Mayaman ka man, mahirap ka man, middle class ka ba? Siguro presidente naman siguro natin siya, 'di ba? Lahat. Dapat i-balance niya. Yun ang sa akin ha. Kasi kung tataasan mo yung sahod ng mga manggagawa, edi syempre ang magrereklamo niyan yung mga oligarchs, yung mga syempre yung mga big companies. Yung mga big companies, mga trabahante niyan, mga manggagawa, di ba? So pipiliin ngayon ni BBM, sino ba ang gusto ninyo? Sino bang papaboran niya, itong mga mayayaman o itong mga mahihirap? 'Di ba? Kasi kung may malasakit siya at pagmamahal sa taong bayan, red flag na yan si Ralph Recto. Kasi walang ginagawa si Ralph Recto dyan eh. 'Di ba? Wala siyang ginagawa. Kasi si Ralph Recto mayaman rin. Hindi po ramdam ni Ralph Recto ang kahirapan ng mga mahihirap sa bansang ito. Aircon kayo eh. Nagtatrabaho lang kayo, nakaupo. Pero ito mga manggagawa na ito, dugot pawis po ang ininvest nila para lang magkapera. 'Di ba? Yan ang kaibahan. Kaya hindi nyo maiintindihan. Kaya nga hindi ko talaga lubos maisip na hindi ba talaga yan napapansin ng Administrasyong Marcos? Ganyan na ba kayo ka-insensitive sa mga taong bayan? 'Di ba? Tapos ang nakakadismaya pa dito, mas una pa ninyong tinututukan na siraan ang mga kalaban ninyo sa politika. Yan nga ang sabi ni Senador Marcoleta eh.
inuna pa ninyo yung impeachment na yan eh. Na kung tutuusin, isa lang yan sa ahensya ng gobyerno ang vice president. Di ba? Inuna nyo yan ang para ipa-impeach si BP Sara. Yung energy ninyo na inilaan ninyo dyan sa impeachment, it could have done more kung paano natin palalaguin ang bansa natin. You are wasting money, time, and effort on the impeachment complaint. Ha? Tapos, hirap na yung taong bayan. So, wala siyang pakialam. Ang pakialam niya, yan, si BP Sara. Maghanda-handa tayo kasi threat yan sa 2028. Yan. Ano nyo yan? Siraan nyo ng siraan. I-dismantle na yan para nag-prepare sila sa 2028. But they are not minding the problems na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Kasi hindi nila ramdam ang kahirapan ng taong bayan. Hindi ko nga maintindihan itong mga loyalista at mga dilawan na ito. Bakit hanggang ngayon pabor na pabor sila sa impeachment? Hindi nyo ba ramdam ang hirap na dinaanan natin ngayon sa administrasyong Marcos? Dahil ang ginawa ng administrasyon na ito ay puro pamumulitika. Eto, panoorin ninyo itong sinabi ni Senator Marcoleta sa kanyang programa sa Net25 patungkol po dyan. Okay, panoorin ninyo. Kung totoong kinatawan sila, representative di ba? Representante ng bayan. Boses ng mamamayan. Dapat nire-represent mo una yung interest nung constituents mo. Nung mamamayan. Yung pangailangan nila. Yan dapat ang priority, hindi ba, Jen? So, lagyan natin ang konteksto. Impeachment kasi ito eh. Opo. Kailangan maipaliwanag natin, ang impeachment po ay isang mekanismo. Yan, opo. Na yan po ay talagang nakasulat sa ating saligang batas. Kung meron pong problema na kasangkot po yung mga opisina na nakatukoy doon. Opo. May kaugnayan po kayong mga mamamayan dito eh. Kasi yun pong boto ninyo ay hindi po basta-basta nababaliwala yun. Yes po. Kaya po ang mga ini-impeach, President, Opo. Vice President, makikita po ninyo mga hindi pangkaraniwang opisina ito. Pinakamataas na leader ng bansa. Doon sa ibang panig naman, yung mga constitutional commissions. Yes. Bakit po ganon din ang paningin? Kasi po sila'y nakalatag sa saligang batas at ang kanilang function ay independent po eh. Yung pong pagiging independent nila ay para sa inyo pong pangkalahatang kagalingan. Para sa taong bayan. Kaya meron pong COA, kaya meron pong civil service, kaya meron pong COMELEC. Commission on Elections. Bakit po sila ay binigyan po ng ganong klaseng pananagutan? Ombudsman pala di ba? Kasama rin. Ombudsman. Ito, ganito po yan. Ang COMELEC halimbawa para ngayon po ay yung karapatang bumoto mapangalagaan. Kaya ginawa po silang independent commission. Importante po kasi yung boto ninyo. Opo. Yes. Ang problema dyan, pati COMELEC hawak rin ng administrasyon eh. Yung pong COA, yung paggasta po ng pera ninyo, kailangan may magbantay po. Kaya nakikita po ninyo, yan ang trabaho ng COA. Ang laki po ng kanilang pananagutan. Yung ombudsman, yung pong pag nagkamali pong mga kawani ng gobyerno, ay sila po talagang manguusig. So, kung titingnan po ninyo, sa inyo pong kapakanan lahat ito. Civil Service Commission, para panatilihin po yung kawastuhan ng mga kawani, na hindi basta kawani, ay palagi naglalagay ka dyan. So, inyo po lahat dyan. Yun pala. Dahil po kayo po ang sangkot dito, itong appointive positions na to, at kayo naman po ay sa elective, yung Pangulo, Pangalawang Pangulo,
at saka po yung sa Korte Suprema, Yan. kasi sila naman po ang titindig para sa pangkalahatang hustisya na kinakailangang ipataw sa lahat ng mamamayan. Yes po. Kasangkot po, ganun ka-importante po kayo, kaya po ang ginamit pong pamamaraan, kung sila po yung nagkasala o dapat alisin, ay impeachment. Ayun pala malalim na Isasaalang-alang po kayo kasi ng impeachment. Opo. hindi basta-basta tatanggalin po yung ano ninyo, yung kaugnayan ninyo sa kanila. Ang laki po ng bawat isang kaugnayan nila sa inyo. Pagsiservisyo po lahat yun. Ngayon, bakit impeachment? Bakit ganun? Dahil nga mahalaga po kayo eh. Ngayon, ito ngayong proseso ngayon, titingnan po ng tao ngayon. Eh, sino po bang aalisin natin? Di ba? Ayun. Sa ganito pong kalagayan ng bansa natin, sino pong uunahin natin? Yan itatanong. Ngayon, hindi natin maialis sa taong bayan ngayon na magmasid sila. Teka muna. Opo, magbabantay talaga sila dyan. Kami po bang una? Yun ang sinabi mo kanina eh. Opo. Ituloy mo ngayon. Sino yung uunahin? Yun ngayon, kasi ang taong bayan, kumbaga, andito na. Nagpapagibik na ng tulong. Sen, ano? Andito na. Nasa sitwasyong kaawa-awa ng kalagayan eh. Nahaharap sa lagim. Tapos merong usapin na impeachment ay mukhang ang mga tao na dapat ni-represent ako bilang isang mamamayan, ay ang inuuna po yung impeachment, Sen eh. Baka naman sabihin nila. Yan ang problema. Di ba kayo nang nagsabi na kung halimbawa may paglabag naman, isa yang pamamaraan para sa ganun, may pananagutan. Di ba? Oo. Accountability. Oo nga po, pero babantayan po inyo. Hindi naman po natin sinasabing hindi nyo pananagutin. Pero sa kalagayan po, ano po uunahin natin? Sa sitwasyon ng bansa ngayon. Ang unahin po ba natin yung pangkalahatang kagalingan? O yung pagbibigay ng karampatang pagpataw sa isang bahagi lamang? Correct. Alin ang unahin natin? Kasi po hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin. Kaya ang tanong, sa bagsak na kalagayan ng bansa natin, ang lahat ay kinakailangang magtulong-tulong. Kukunti ang ating kapasidad. Kukunti ang ating panahon. Kukunti ang ating resources. Para sa ganun, ibangon natin ang madali ng bansa natin. Alin ang uunahin? Ito yung pangunahing tanong dito. Yan. Wala tayong sinasabi na hindi mo pagbabalingan yon. Ngunit, hindi pwedeng sabay-sabay. Kasi meron kang dapat unahin. Ito yung punto. Eh kung ako, Sen, pagkariwang mamamayan, dapat sasabihin ko sa unahin niyo ako. Lugmok ako eh. Nagpapagibig ako ng tulong eh. Yun yung pagpapanagot natin sa kanya. Isunod na natin sa susunod. Asikasuhin mo muna kami. Tsaka na natin siya panagutin kung meron man talaga siyang nagawang kasalanan. Pero wala tayong sinasabi sa mga participants nitong impeachment. Kung anong boto nila, nasa kanila po yun. Malaya sila. Wala tayong comment dyan. Pero ang taong bayan, magkakaroon ngayon ng pagkakataon. Teka muna. Bakit yun ang inuna mo? Gagawa siya ng paraan ngayon. Inuna, ba't hindi ako? So ngayon, maaaring mag-isip siya na pagka pala sa ganung kalagayan hindi naman pala ako ang uunahin. Teka muna, kailan ba yung susunod na eleksyon? Nako, yun na. Yun talaga. Baka po ito po magsisilbing referendum ito. Referendum ng taong bayan yan. Referendum ito. Baka mamaya ang taong bayan hindi lang kumikibo. Kasi nga, ayaw niya nang kumibo eh. Sikip na yung dibdib dyan eh. Pakiramdam niya, itsapuera siya. Naalala mo ba yung paghalimbawa ako dun sa isang pagdinig namin? Kasi nga, ito naman DOE at saka itong ating mga oil companies. Sinabi ko na nga na ipaliwanag lamang po ninyo kung talaga naman pong katanggap-tanggap ang paliwanag ninyo kung bakit po magmula sa 55 pesos after 2 weeks, biglang lumundag ng 125. Nasa paliwanag naman po yan eh. Kung yan po ay naipaliwanag natin na mabuti, tatanggapin naman po ng taong bayan eh. Maaari po nang magsakripisyo eh. Maaring maghigpit pa. Ihigpitan pa lalo yung sintiron. Naunawaan pa siguro. Ang problema po, nagigipit sila, nagsisikip ang dibdib, hindi nila maintindihan bakit from 55 naging 125. Ayaw po ba niyong ipaliwanag? Yun ang nga umpisa eh. Tutulungan ko po kayong magpaliwanag sa taong bayan. Yun lamang pagsisikip ng dibdib. Kung naipaliwanag natin, yun man lang maibsan
makatulong po tayo sa kanila. Oho. Diyan walang gusto sumagot eh. Wala pong gusto magpaliwanag sa usapin na yan. Ano sa palagay mo, Nelson? Bakit tayo ipaliwanag? Sabi ko, I think you owe it to the people. DOE, kayo pong nakalagay sa batas eh. So, yun na po, no? Malinaw yung sinabi ni Senator Marcoleta, no? Na instead, itong gobyernong ito ay ang tutukan yung pangkalahatang kagalingan ng ating paano ba natin ma-solve ang mga issues sa kahirapan sa Pilipinas. Dapat yun ay sanay yun ang ating unahin, ay inuuna itong mga unnecessary na away sa politika. Yan ang ano. Kaya kayo, you heard it with Senator Marcoleta. Ano sa tingin niyo? Ano yung opinion niyo sa ginagawa ng administrasyon ngayon? Comment kayo, react kayo, no? Babasahin natin yan. Importante yung mabasa natin sa comment section, no? Paki-like at saka paki-share rin sa video na ito para kakalat ito sa hindi pa nakakaalam. Okay? At sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.